So yun, magandang araw sa inyo lahat guys. Kakatapos ko lang manood itong live ni Chris na kahapon. Late akong nanood kasi medyo busy ako. At ayun no, madami sanang sasagutin si Chris na ngayon. Kasi ayun kay Chris na, sinabi na dito na mismo siya, nagtataka siya bakit hanggang ngayon marami pa rin galit sa kanya. At ako napansin ko rin pero hindi mismo sa kanyang mga vlog. Although meron namang mga galit talaga sa kanya sa mga upload niya sa Facebook. May mga nagko-comment talaga doon ng hindi maganda. At minsan dito din sa YouTube, pero iilan lang talaga. Karamihan talaga sa mga supporters ni Krishna na nagko-comment sa YouTube at sa Facebook, karamihan is yung mga pabor kay Krishna, yung mga magaganda yung comment. Pero may ilan lang na hindi maganda. Pero isa lang talaga yung napansin ko sa ibang vlog ng PB, doon sa mga vlog ng PB Team hanggang ngayon, no? Nagbabasa din kasi ako ng comment. Alam niyo naman yung content ko, hindi ko talaga pag manonood talaga ako ng vlog ng PB Team or kay Krishna, hindi ko talaga pinapalagpas yung mga comment. Nagbabasa din ako doon sa comment para nang sa ganun malaman ko din kung ano yung opinion nila. At doon ko napansin sa mga comment section ng ibang PB Team, lalo na minsan kay Sir Paul, marami doon guys na hanggang ngayon binabash pa rin nila si Krishna at sobrang galit nila. Daw sila magbitaw ng comment, no? Sobrang foul nga yung iba nakakasakit na talaga. So siguro 'di ba si Krishna hindi makatulog, may depression siya. So siguro doon nababasa ni Krishna yung ibang masasakit na salita mga tungkol sa kanya. Siguro nanood din siya ng mga vlog ni PB Team, ni Sir Paul, at nagbabasa siguro din siya ng comment section hanggang ngayon. So syempre mababasa niya yung comment na ganoon kasi madami talaga guys doon sa comment ng PB Team na nagsasabi pa rin ng masasakit tungkol kay Krishna. At sana nang sa ganun maiwasan niya yung niya na may isipin siya, mas lalala yung depression niya. Wag na lang siya magbasa ng comment, no? Kasi siya talaga yung kawawa pag ganun. At napansin ko din kasi may ilan din, iwan ko ba kung anong trip dito sa ibang supporters ng PB Team at kay Krishna, kasi may ilang supporters na kapag doon sila nanood sa vlog ng PB Team o kay Sir Paul, sobrang sakit na mga salita or comment ang ginagawa nila doon sa comment section, no, sa vlog ni Sir Paul tungkol kay Krishna. Pero pag kay Krishna naman sila nanood, yung comment nila is sobrang maganda, positive. Pero nakita ko sila na nagko-comment ng hindi maganda kay Krishna sa ibang vlog. Pero kay Krishna maganda yung comment nila. Iwan ko ba anong trip talaga nitong mga ibang mga taong to no? Kumbaga walang mga dignidad, kung saan sila nakadepende na lang kung sino yung pinanood nila. Kumbaga plastic ba? So dapat dito, wag na lang talaga siguro intindihin ni Krishna yung mga ganito. Pero hindi talaga maiwasan. Magbabasa talaga siya ng comment. Sana naman tayo na lang ang siguro na maging mabait tayo sa kapwa. Iwasan po yung pagko-comment ng mga ganyan. At dito din sinabi din ni Krishna, maliban dyan sa nagtaka na siya. Sobrang plano ni Krishna sana na dito sa live isagutin niya yung mga siguro may screenshot siguro siya doon sa mga nagko-comment or tinandaan lang niya kung ano yung mga comment, kasi sabi niya dito is sasagutin sana niya dito sa live, pero yun pagod siya kasi galing siya sa mission. Marami siyang gustong sagutin ng mga comment na bakit daw yung mga galit sa kanya ng mga comment. At dito sinabi din niya na nagpasalamat din si Krishna dito, maliban dyan sa mga may maraming galit sa kanya. Nagpasalamat din dito si Krishna sa kanyang live doon sa mga taong nagtayo talaga ng mga FB page, yung group, no, ng mga yung mga supporters sa kanya, na mga nagtayo ng group doon sa Facebook. Nagpasalamat siya, no, kasi sabi ni Krishna is wala daw siya ngayon sa kinatayuan niya kung wala yung mga taong yon, yung mga naggumawa pa talaga ng mga FB group para suportahan siya, yung mga Krishna, mga team Krishna, yung mga basta binanggit ni Krishna yung mga pangalan dito sa group na pinasalamatan ni Krishna, yung mga supporters sa kanya na bumuo pa talaga ng grupo nang suportahan siya lalo. Pero ako guys, hindi kasi ako member ng ganun kasi kasi iba din yung kay Sir Paul, no, iba din yung pananaw niya doon sa group, mga FB group na ganyan, kasi sabi ni Sir Paul yun daw pinagbabawal niya talaga yan, lalo na yung mga Chris Pao, di ba? Alam niyo yung minsan nang nag-live si Sir Paul tungkol diyan kasi yun din daw ang nagpapagulo. Which is my point naman, pero iba kasi itong point ni Chris na dito kasi yung group na yun is siguro walang intensyon na guluhin. Kumbaga 100% lang talaga na pagsuporta sa kanya yung pakay ng grupo na yun. So ayun, shout out sa inyo kung sino man yung mga members dito sa mga group na yun na binanggit ni Chris na, no? So malaki yung pasasalamat niya. At ayun, sa mga galit kay Chris na, so yun, sana tumigil na po kayo, no? Kasi nag-move on na po si Chris na kahit papano. Kung hindi man siya naka-move on, at least ngayon sinusubukan pa rin niya. At ayun, nagsimula siya ng pag-charity. Kaya wag niyo laging isumbat kung ano man yung nakita niyo sa kanya na negatibo, ano man yung observation niyo, ano man yung panghuhusga niyo. So sana wag na po kasi medyo na po ang mga taong na nasangkot dit yan sa issue na yan is naka-move on na, okay na po silang lahat. Pero ayun, may ibang taga-comment, may ibang mga commenters na masasakit talaga. Ako aminin ko, may mga ibang content talaga ako na kahit pinag-usapan pa rin sila. Pero good intention yung content ko, hindi yung mga katulad talaga ng mga nagko-comment talaga na sobrang nakakasakit na. So iwas-iwasan po natin yan kasi si Chris na talaga ilang beses na din niya itong binanggit na hirap siya makatulog guys. Hindi natin masisisi yan, no, kasi may depression nga siya. So ayun, dito basa tayo ng comment. Ayan, okay lang yan, langga Chris na sila ang galit at hindi ikaw ang galit. Ikaw ang may mga darating pang blessing and
favor sa ating Panginoong Hesus. At bahala na si Lord sa mga galit. Puso lang nila ang may stress, ang blood pressure lang nila ang tataas. Ingat always, don't forget pray for God's help and direction sa mga daily routine mo and Thanksgiving prayer before sleep. So yun. Pansin ko lang kasi guys no hit ha, pero ito lang kasi yung napansin ko, yung mga grabe makapagsalita ng masasakit. Pansin ko yung mga may edad na, yung mga 60s, yung mga ganun. May mga profile kasi yung ilan. Kadalasan talaga yung healthy yung comment, mga mga 40s, mga 30s na mga supporters ni Chris na. Sobrang bait nila. Pero yung mga, iwan ko ba guys, yung mga 60s is kadalasan grabe. Parang wala silang anak na babae. Yung mga grabe mag-comment, parang hindi pinag-isipan na nakakasakit na ba. Grabe mag-comment sa yung iba, grabe mag-comment ng masakit kay Chris na doon sa ibang vlog tungkol kay Chris na. Mag-comment sila. Pero kay Chris na vlog, ang comment nila sobrang ganda. Nakakalito din guys na yung iba, kung ano ba talaga. Gusto namin makita ang tagumpay mo para makalimutan mo ang lahat na nararanasan mo nang dahil sa pag-ibig, natutunan mong mahalin. Mahirap tanggapin ang totoo, kami nahirapan din. Andito lang kami, walang iwanan. So ayun. Huwag inom soft drink, tubig na lang. May God keep you safe, always stay beautiful inside and outside. Love you. Ayun. Huwag kang mag-inom ng soft drinks para nang sa ganun kahit paano baka makatulog si Chris na ano ko talaga yun guys, ang masasabi ko lang dyan is yung screen talaga, yung screen ng cellphone, TV, tab, kung anong gadget, iwasan talaga niya before matulog. Kahit lang 2 hours before matulog, halimbawa matulog siya ng 9 PM, sa 7 PM pa lang, wag na siyang mag-gadget nang sa ganun mapahinga niya muna yung mata niya bago siya pumikit or matulog. Kasi kapag bigla-bigla mo pinikit yung mata mo dahil matulog ka na, binitawan mo yung cellphone mo tapos agad-agad matulog ka, hindi ka talaga makatulog daw yan guys. May napanood lang akong video dyan, sinabi nung doktor na di ka daw talaga tutulog, at yung screen talaga, yung ng mga gadget, yun daw po ang nagpa-trigger ng mga, isa daw po yun sa mga main na rason na nagpa-trigger sa mga depression at anxiety mo. Yes po, yun po yung sinabi ng doktor. Kaya iwasan yung cellphone before matulog at TV. Hayaan mo sila Chris na, yan ang naabot ng isip nila. Basta laban ka lang, tuloy mo lang, nasimulan mo din. Maraming nakasuporta sa'yo, isa na ako dyan, apo. So ayun, so hayaan lang sana din talaga ni Chris na, pero hindi din talaga maiwasan na kailangan din niya magbasa ng comment. Kasi bilang din, kung ako halimbawa ako sa lugar ni Chris na, kailangan mo rin ng guidance ng iyong mga supporters or mga commenters kung ano ba yung baka may kulang ka sa ginagawa mo, may mga ganun na hindi mo pa alam yung next na gagawin, tapos may suggestion yung dito sa comment. Hindi kasi lahat ng comment is negatibo or masasakit. Meron din kasing iba na yung mismo si Chris na is may mapupulot na aral or ano ang dapat gagawin sa mga nag-comment. Pero hindi kasi natin makontrol yung iba magko-comment talaga ng masasakit. Kung pwede lang sana na wag na lang magbasa ng comment si Chris na nang sa ganun is walang magpapagulo sa isip niya, walang makapag-trigger sa depression niya. Kumbaga siguro masayahin lang si Chris na dito sa camera, pero siguro yung mga bababasa niyang masasakit na salita siguro is matagal maglaho sa isip niya. Siguro dinadamdam talaga niya yon. So sana maiwasan niya hanggat maaari, kasi siya yung kawawa, at sana kung kakayanin niya, hayaan. Kung pwede lang, wag na lang siya magbasa ng comment. Pag-upload ng video, okay na, wag na lang magbasa ng comment. So kung pwede lang, para maprotektahan niya din yung peace of mind niya. So yun guys, peace and love lang din po tayo, mga bata pa po yan. Tandaan nyo, may anak po kayong babae, babae, hinay-hinay lang. Kasi napansin ko sa mga mahilig mag-comment talaga ng mga masasakit na comment is yung mga babae na nanay na talaga, mga 60s, mga ganun. May mga profile kasi yung ilan, pero yung mga may ilan din na 50, parang 50s na, hindi ko alam ang edad nila. Kumbaga sa ako lang, pag-observe ko lang. Pero kadalasan talaga mababait at malawak yung pangunawa. Nasa 40, na 30, 40, malawak yung pangunawa sa mga ginagawa ni Chris na. Pero yung mga 60s talaga, yung mga 50 plus, malapit na mag 60, grabe yun yung kadalasan na sobrang foul magsalita. Parang hindi pinag-iisipan nila yung comment at nakakasakit na talaga. So ayun guys, peace and love lang tayo, at peace and love lang po. At ayun, maraming salamat sa panood ng video ito, at abang-abang lang tayo sa bagong upload nila. God bless and I love you so much guys. Bye bye.